Dagdag sa sala sa labat at buhol-buhol ng problema sa mga spaghetti wire ang mga iligal na koneksyon o jumper, kaya tinarget ang mga ito ng Meralco. Pwede kayang gawin din sa Metro Manila ang ginawa sa ilang probinsya na pagbabaon ng kable sa ilalim ng lupa? Nakatutok si Mark Salazar. Karaniwan na sa Metro Manila ang ganito mga poste, sala sa labat at buhol-buhol na mga kable. Nabanta sa kaligtasan ng komunidad at minsan sa mga motorista. Pag may dumadaan sa sasakyan, tulad niya may dumadaan sa sasakyan, nasasagi. Yung mga wifi, na ano nila yan, nahihila. Kasi minsan may mag-spark na. Hindi ito puro kable ng kuryente. Meron ding kable ng internet, pati CCTV sa parehong mga poste. Kaya halos bumigay ang isang ito sa bigat ng dinadala. Sa lugar na ito naman, ganito ang itsura ng mga poste, sangkaterbang metro, kung saan nakakabit ang mga orange cable. Spaghetti connection na ang tawag nila dito. Minsan may magliyab na apoy ba, natatakot naman kami. Dati sir yan, galing doon sa may napukor, nakatawid dito, buti na agapan, nakakatakot talaga. Ang mga residente mismo ang magsasabing ang nagpapakapal minsan ng kable sa posting hindi nababantayan ay mga illegal connection o jumper. Marami bang jumper dito? Marami. Ha? Marami. Bakit nila sabi? Kasi pati yung ilaw eh. Madali lang ho ba mag-jumper? Madali. Pinuputo yung kuryente. Bakit alam mo? Ikaw nag-jumper? Hindi po. Paano mo nalaman? Wala lang po. Ha? May narinig ko lang. Opo. Delikado, no? Pabor po ako dyan yung kuryente sa ibaba. Ang mga jumper ang tinarget kanina ng Meralco sa kanilang anti-illegal wire attachment operations sa FC Tuazon sa Pateros. Higit sa nawawalang kita ay ang banta ng sunog sa mga komunidad kung pababayaan ang mga jumper. Hindi lang siya eyesore pero maging ang public safety ay concern na rin kapag hindi namin inayos ito. Pwede kayang ibaon na lang lahat ng kable tulad ng ginawa sa kalye ng mga Heritage House sa Iloilo City? Nagawa na rin yan sa BGC sa Taguig, isang lugar sa Quezon City at maging sa Davao City. Sabi ng Meralco, parang mahirap sa kagaya ng Metro Manila na wala ng paglalatagan sa ilalim. Kaya ito kung sakaya, no? But there are considerations involved, no? Katulad nung masusing pag-aaral kung saan ito talaga feasible ilagay, urban planning, close coordination dun sa local government unit kung ano yung area na maaari itong implement. Magastos ito kaya madalas malalaking developer ang namumuhunan. Kung abunuhan naman ng Meralco, papayag ba ang kanilang customer sa mas mataas na per kilowatt hour rate? Siyempre ayaw naman natin na tumaas yung cost ng kuryente because at the end of the day, mandato namin is the least cost principle. No? So all of these things you need to balance. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.